Kamusta kapatid? Kamusta ang buhay? Ikaw ba ay may problema, may pangangailangan, may sakit at karamdaman? Ang payo ko sa iyo kapatid, ay lumapit ka lang sa ating Panginoong Hesus at sabihin mo sa Kanya ang lahat ng nadarama mo at nararanasan mo ngayon. At bibigyan Kanya ng kapahingahan, at katugunan sa lahat ng paghihirap mo ngayon. Pero bago ang lahat at bago tayo pumunta sa ating tema sa video na ito, special shoutout sa ating kapatid na sina RMD Graphics, kay Yana, kay Yoriichi Sugakuni, kay Vina Ramos, kay Imelda Legion at kay Dexter Canvasser. Salamat sa suporta, God bless po sa inyong lahat. Patuloy pa natin palakihin ang ating pamilya, at paramihin pa ang mga mananampalataya kay Hesu Kristo. Like and follow po sa ating Facebook page and subscribe, like and comment naman po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at pinagpala po kayong lahat. Pumunta na tayo sa ating tema sa video na ito, na kung ano ang lugar na nabanggit sa Biblia na puno ng kasalanan. Sa panahon natin ngayon, napakadami din ng mga lugar na puno ng kasalanan sa paningin ng Diyos, mga lugar na puno ng mga makamundong bagay na labis na kinamumuhian ng Panginoon. Una, andyan ang mga kasino o mga pasugalan na libangan ng mga tao na nauuwi sa pagka-adik dito, na kung saan pwede kang manalo, at pwede ka din matalo, at dito dadami ang utang mo at masisira ang buhay mo. Pangalawa, andyan din ang mga pugad ng mga scammers, kung saan sila ay nanloloko ng mga tao, para makakuha ng pera via online or website, minsan naman sa text, chat or calls. Ito ang mga tao na di lumalaban ng patas sa buhay. Pangatlo, andyan din ang mga lugar na talamak sa illegal drugs, kung saan sinisira naman ng mga tao dito ang kanilang katawan sa bisyo sa droga, at masama pa nandadamay pa sila ng iba kaya sila ay dumadami. Pang-apat, andyan ang mga bar at mga club, na kung saan madaming tao ang nakikipagtalik sa iba't ibang tao, na di naman kakilala talaga, at ito ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Ito ay halos kapareho ng ating tema o tatalakayin ngayon sa video na ito. Basahin natin sa Genesis Kapitulo 18 versikulo 16 hanggang 33. Pagkatapos, umalis ang tatlong lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sedoma. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sedoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sedoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo, sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang. Hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang mabuting tao roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako. Kung 20 na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 20 iyon, muling sagot sa kanya. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko, paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon, sagot ni Yahweh.
Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. Ipagpatuloy natin sa Genesis Kapitulo 19 versikulo 1 hanggang 29. Nang gabing dumating sa Sedoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila'y tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, huwag na, dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. Ngunit pinilit niya ang mga ito kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa, naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga Sedoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag, mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo, huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa kanila. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinatak siya ng kanyang mga panauhin, at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas kaya't hindi makita ng mga ito ang pinto. Sinabi ng 2 panauhin kay Lot, magmadali ka. Isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito, sapagkat bugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga Sedoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka. Umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalagkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kabululan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na po roon, Ginoo. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo, napakabuti ninyo at iniligtas ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kabululan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, sige, doon na kayo magpunta, at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Ngunit magmadali kayo, hindi ko may tutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon kaya ito'y tinawag na Zoar. Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zoar. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupra ang Sedoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya't ito'y naging isang haligi na asin. Kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sedoma at Gomora, at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking burno. Nang hinuli ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham kaya iniligtas niya si Lot. At iyon ang nangyari sa lungsod ng Sedoma at Gomora, dahil sa sobrang makamundo, at sobra na ang kasalanan ng mga tao na nakatira doon, ay winasak ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ulan ng apoy. Tandaan natin kapatid, ang aral na makukuha natin dito, ay tumalikod na tayo sa paggawa ng kasalanan, dahil ang dulot nito ay kapahamakan. Tanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, mamuhay tayo sa kagustuhan ng Panginoon, lumakad tayo ng may kabanalan at makikita natin ang biyaya, pagpapala, pagmamahal at pag-iingat ng Diyos ay sa atin. Please continue to like, comment, follow and subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page. Maraming salamat po. Have faith, keep safe and God bless.